Dito sa crypto market, may mga sandali na parang wala ng pag-asa. Sa bawat pagbaba ng presyo, hindi natin alam kung kailan ba ulit aangat o baka tuluyan ng tulog ang isang asset. Pero ngayong linggo, may isang galaw na muling nagpabukas ng usapan. Mga ka-crypto, si XRP ay muling umiinom ng hangin. Pilit na umaahon matapos ang ilang araw na pagdurugo sa kanyang presyo. Pero bago tayo maging hype o bullish, tandaan natin, ang title ng balita na ito ay XRP Attempts Recovery But. Ibig sabihin, yes po, may recovery. Pero may malaking but na hindi natin dapat baliwalain. Sa video na ito, bibigyan po natin ito ng mas malalim at detalyadong breakdown kung bakit napakahalaga ng kasalukuyang price action ni XRP, ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga traders at hodlers, at kung saan posibleng susunod ang direksyon ng kanyang takbo. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng kasalukuyang pag-angat ni XRP mula sa ilalim ng price range nito. Matapos po ang matinding pagbaba nitong kalagitnaan ng buwan, unti-unting nag-ikot ang momentum ni XRP at bumalik ito sa mas mataas na presyo mula sa ibaba ng $2 or $2. Kung titignan natin ang market sa loob ng nakaraang 24 hours, naglaro sa XRP sa pagitan ng $2.06 hanggang $2.20. Sinyalis po ito na muling dumadami ang mga pumapasok na traders. Yung mga nakakita ng bargain price at nag-aabang po ng rebound. Ang mahalaga dito ay hindi lang basta pag-angat. Ito po ay indikasyon na may pag-shift sa sentiment mula sa takot at pag-iwas papunta sa cautious optimism. Parang kung may sugatan na boxer sa ring, pero nakikita mo na bumabalik ang kanyang kumpiyansa, hindi man full power, pero hindi rin patay. Nagsimula si XRP na gumawa ng mga higher price points. Ibig sabihin, unti-unting tumataas ang kanyang mga swing lows at saka swing highs. Ito ay positibo, pero tandaan, hanggang hindi po niya tinatagos ang kanyang mga critical resistance levels, recovery lamang ito. Hindi pa ito solid trend reversal. Kaya maraming analyst ang hindi pa nagbibigay ng green light na bullish recovery. Hinihintay nila yung additional confirmation, yung malinaw na momentum shift na hindi pa natin nakikita ngayon. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng Ichimoku Cloud sa direksyon ni XRP? Kung crypto analysis ang pag-uusapan, marami pong traders ang nakatingin sa indicator na tinatawag na Ichimoku Cloud bilang parang weather forecast ng market. At sa kaso ni XRP, malinaw po ang message or mensahe. Ito ay maulap. Nasa ilalim pa rin sa XRP ng cloud sa daily chart. At kapag nasa ilalim ang price ng kapag nasa ilalim po ang price ng cloud, ibig sabihin hindi pa favorable sa bullish trend. Pinipigilan po nito ang upward momentum at nagsisilbi itong parang kisame na mahirap butasin. Ang lower boundary ng cloud ay nasa presyong $2.24, habang ang upper boundary ay nasa $2.38. Ibig sabihin, kung hindi po niya natitibag ang dalawang resistance na ito, mahihirapan itong maging tunay na bullish. Kapag napagtagumpayan po niya ang cloud, dito pa lang magsisimula ang bagong bullish phase na maaari pong magtulak kay XRP papunta sa mas mataas na targets tulad ng $2.80. Isipin mo itong parang pagsampa sa hagdan. Hanggat nasa unang step ka pa lamang, hindi mo sasabihing nasa itaas ka na.
Sa downside naman, importante po ang price level na $2.06 kung saan nakapwesto ang Tenkan-sen. Kung patuloy na magiging mabigat ang resistance sa itaas, pwedeng hilahin pabalik sa XRP dito. Pero kung gusto po nating makita ang tunay na pagbabagong bullish sa short-term momentum, kailangan umangat po ang Tenkan-sen pataas sa Kijun-sen, parang crossover sa moving averages. Kapag nangyari ito, ibig sabihin mas lumalakas ang mga buyers kaysa sa mga sellers sa near-term outlook. Ano naman po ang sinasabi ng RSI 14 tungkol sa pressure at demand sa market? Kung gusto mong malaman kung sobrang pagod na ang mga sellers o kung may pumapasok na mga buyers, dito naman po pumapasok ang Relative Strength Index. Yan, madalas po nating gamitin yan sa ating technical analysis. Sa ngayon ay nasa 47.83 ang value ng RSI. Malayo na po siya mula sa oversold territory, kung saan sobrang bagsak ang presyo at halos walang mga buyers. Pero hindi pa siya lampas sa neutral midpoint na 50. Ibig sabihin, oo, humupa na ang selling pressure. Pero hindi pa ganap ang buying strength. Wala pang kumpirmadong momentum shift na pabor sa mga bulls. Kapag na-break po niya ang 50 pataas, dito po natin masasabi na may renewed accumulation. Ibig sabihin, dumadami po ang bumili at may bagong wave ng mga traders na gustong sumalo at mag-push pataas. Kung mangyayari po ito, magtatrabaho sa XRP para i-challenge yung resistance sa Ichimoku at dito po nagiging exciting ang narrative. Ngayon ay ano naman po ang ipinapahiwatig ng liquidation data sa likod ng price action ng XRP. Para talagang maintindihan natin ang takbo ng market, hindi po sapat na tingnan lang ang chart. Dapat din tingnan natin ang liquidation data. Dahil dito natin nakikita kung sino ang natatalo at sino ang tumatama. Sa nakaraang 4 na oras or 4 hours, umabot po ang total liquidations sa 989.38K. Oo, mas marami dito ang long positions na nasa 547.12K. Ibig sabihin marami sa mga umaasa na tataas ang presyo ay natanggal sa laro. Pero hindi rin safe ang shorts sapagkat nagkaroon po ng 442.26K na liquidations. Ibig sabihin, yung humuhula or nagpipredict na tuloy pa rin ang pagbaba ay pinilit pong lumabas. Sa 12-hour window naman ay dumoble po ang eksena. Umabot sa $3.13 million ang total liquidations at mas matindi ang tama sa short side. Halos kalahating milyon ang na-liquidate habang nagsisimula ng umangat sa XRP. Parang sinasabi ng market, akala nyo ba bababa pa? Hindi mo na ngayon. At kapag force exit, kapag napilitang ma-force exit ang mga shorts, naglalak po ang presyo pataas. Pero ang pinakamalaga, ang 24-hour liquidation data. Yan po ay ang $13.54 million total. At ang pinakamasaklap ay ang $8.66 million sa shorts. Samantalang ang 4.88 million sa longs, yan naman po sa longs. Kaya ang imbalance na ito ay napakalaking clue or palatandaan. Kahit wala pang decisive breakout, mas marami po ang natalo sa bearish side. Ibig sabihin, mas malakas po ang mga bumibili or buyers kahit may malakas pa ring resistance.
Mukhang may naniniwalang buhay pa sa XRP kahit nasa ilalim pa siya ng cloud. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung titignan po natin ang sitwasyon ni XRP ngayon, parang nasa stage po siya ng recovery na gusto ko pero hindi ko pa kaya. Nakikita natin na may buyers, may sentiment shift at may liquidation na nagpapakita ng pressure sa shorts. Pero hanggang hindi po niya nababasag ang Ichimoku Cloud sa pagitan po ng presyong $2.24 to $2.38, hindi natin pwedeng tawagin itong full bullish reversal. Huwag rin tayong basta padala sa hype o sa galaw ng isang araw. Ang tunay na health ng trend ay nasa structure, hindi sa isang bounce lamang. Kung holder ka, importante na bantayan po natin ang cloud breakout. Kung trader ka naman, masyadong maaga para mag-full send. Pero kung nagsisimula ka pa lamang, tandaan mo, ang market ay parang dagat. Hindi po sapat ang makita mo lang ang surface or ibabaw. Tignan mo din ang ilalim, ang pressure, ang trend at ang sentiment. Sa ngayon sa XRP po ay nagpapainit pero malinaw pa rin ang but dito sa title. Hindi pa tapos ang laban. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.